Magandang tanghali Pilipinas. Salamat po sa Panginoon. Negatibo naman po tayo sa ating pinakahuling PCR test. Kahapon po, nagpapasalamat po tayo kay Dr. Liquete ng NKTI sa kanilang walang sawang pagbibigay ng test sa atin po. Nagbigay ng talumpati po si Presidente Rodrigo Roa Duterte sa ating mga tropa pagkatapos niyang ma-inspeksyon ang mga bagong air assets noong Biyernes dyan po sa Clark. Bahagi ng kanyang speech ay ang tungkol sa Visiting Forces Agreement kung saan sinabi ng Pangulo, and I quote, "They have to pay. It is a shared responsibility but your share of responsibility does not come free." May mga nag-react at nagsabing extortion daw ito. Hindi po ito extortion. Paano ba ho natin iintindihin to? Ano niyo po sa larangan ng international law? Meron tayong prinsipyo na a state incurs state responsibility if it allows its territory in a manner used injurious to another state. Pagka nagkagera po, narito po ang mga puwersa ng mga Amerikano sa Pilipinas. Natural, anong gagawin ng mga kalaban ng mga Amerikano? Sasantuhin ba tayo? Miski sabihin natin na hindi po tayo kasali sa kanilang gulo. Hindi po, dahil pinayagan nga natin ang presensya ng mga kasundaluhang Amerikano at ang kanilang mga equipment dito po sa Pilipinas. Hindi lang po VFA ang nagbibigay ng ganyang karapatan sa mga Amerikano. Meron din po tayong tinatawag na EDCA, no? Kung saan naka-preposition po ang kanilang mga troops at ang kanilang mga equipment. So yan po yung sinasabi ng Presidente na kapag tayo po ay naipit sa isang putukan sa parte ng Amerika at ng kanyang mga kaaway, madadamay po tayo sa hidwaan. At ito pong sinabi ng Presidente, hindi naman dapat libre ito, no? Dahil napakalaking danyos ang pwedeng harapin ng Pilipinas pag tayo po ay nadamay sa putukan ng isang gera na hindi naman tayo kasali, pero dahil naririto ang mga Amerikano at ang kanilang mga kasundaluhan at kanilang mga equipment, pwede tayo maging valid military target. So, tama ba na sumingil tayo ng halaga para sa patuloy na pananatili sa Pilipinas sa mga Amerikanong mga sundalo at mga equipment? Bakit naman po hindi? Ito nga po, meron pong isang pag-aaral, ang Stimson Center on Counterterrorism Spending, Protecting America while Promoting Efficiencies and Accountabilities. Abay, mga kababayan, ang conclusion nila, napakaliit talaga ng binibigay ng Amerika sa Pilipinas. Mantakin nyo po, no? Maliit nga lang po itong listahan nito, pero kung titignan nyo po, ang Pilipinas po ang pinakamaliit o isa sa pinakamaliit na natatanggap na military assistance, bagamat meron tayong mga kasundaluhan at equipment dito sa ating bayan. Alam nyo po sa katotohanan, yung EDCA, pinayagan natin na lahat ng ating mga base militar pwedeng gamitin ng mga Amerikano. So wais po mga Amerikano, hindi na sila dapat gumastos, hindi na sila gagastos sa permanent basis, gagamitin na lang nila yung ating mga base militar. Pero tignan nyo po, magkano lang nakukuha natin. Sang-ayon po dito sa pag-aaral nito, ang nakuha po natin ay $3.9 billion. Malaki ba ho yan? Naku, barya po yan kung ikukumpira dun sa mga nakukuha ng ibang mga bansa. For instance, Pakistan. Ang Pakistan, kailan lang ba yan naging aliado ng Amerika? Naku, wala po silang basehan para sabihin na napakahaba ng kanilang samahan sa Amerika, hindi gaya ng mga Pilipino na nagsimatay po sa gera ng World War II, dyan po sa Death March, no? Pero magkano pong binibigay nila ngayon sa Pakistan? 16.4 billion. At ganyan din po ang kaso ng Turkey. Bagamat wala po ako ngayong figures, napakalaki po ng binabayad ng Amerikano para manatili ang kanilang military presence dyan po sa Turkey. Bakit hindi naman natin kukunin ang mas malaking halaga? Napakadami po nating gastos, lalo na dito sa COVID-19. So sa mga nagsasabing extortion, hindi po yung extortion. Yan po ay isang pagtaguyod ng pangnasyonal na interes ng mga Pilipino. At dahil marami po tayong gastusin, lalong-lalo na sa COVID-19, bakit hindi tayo sumingil? Nang sa ganon, yung perang makukuha natin, magagamit natin para sa COVID response natin, para sa libreng pakain ng ating mga estudyante, para po sa universal healthcare, para sa libreng patubig. Lahat po yan mga benepisyo na ating isinulong noong 17th Congress. At lahat po yan kinakailangan ng pondo. Huwag naman nating ipagkait sa ating mga kababayan ang karagdagang pondo. Ngayon pwede naman talagang pagbayarin ang mga Amerikano para sa paggamit ng ating teritoryo. Okay, sa kanyang huling Talk to the People address, binanggit din po na ating Pangulo ang tungkol sa prangkisa ng ABS-CBN at ang kanyang license to operate. Dagdag ng Presidente, it's like you gave them a prize for committing a crime.
Papaliwanag ko naman po ngayon sa pamamagitan ng infographic kung ano ba yung impormasyon na nakalap ni Presidente na sabi niya, ipababayaan na lang niyo po sa Ombudsman. Ito po, no, makikita nyo. Ang Lopez Companies may pagkakautang sa DBP. Ang halaga ng pagkakautang po sa DBP ay mahigit kumulang 1.66 billion pesos. Now, hindi po nalulugi ang Lopez Companies sa mga panahon na yon. Pero nung napasar po yung tinatawag na SPAV law, ibinenta po sa DBP yung pagkakautang ng DBP sa Lehman Brothers, isang SPV, yung pagkakautang ng mga Lopez Companies. At ito po ay nabenta sa halagang 668 million to 1.069 million lamang. Kaya po range ito kasi ngayon hindi na raw maalala ng mga dating mga opisyalis ng Lehman Brothers kung magkano talaga. Pagkatapos po, yung mga assets na kasama o sinanla para dito sa mga pagkakautang nito, binili muli po ng Lopez family. Magkano po ang pagkakabili nila? 1.250 billion to 1.4 billion. Di umano. So, ang suma total po, ang gobyerno sa pamamagitan ng DBP, ang pagkakalugi ay 999 million pesos to 598 million. Ang Lopez family, ang kita nila 250 million to 417 million. Now, hindi naman po namin sinasabi na may pananagutan na kaagad ang Lopez family. Kaya nga po ang sabi ng Presidente, hayaan na natin ang ombudsman na mag-imbestiga. Pero sa ating anti-graft law, meron po tayong tinatawag na entering into a contract prejudicial to government. So ang issue po na dapat pag-aralan ngayon ng ombudsman, itong ganitong sistema kung saan ang isang kumpanya na hindi nalulugi, naibenta ang kanyang pagkakautang sa isang SPV, sa isang mas maliit na halaga, at binili yung mga assets na ginamit para isecure ito pagkakautang nito sa mas maliit ding halaga. Ito ba ho ay tama? Ito ba ho ay makatarungan? O ito ba ho ay ethical? Dapat ba ho ipagpatuloy ito? Now, yung kaibigan ng ni Presidente na isang opisyalis ng DBP na nagbigay alam sa Presidente tungkol dito ay concerned din. Kasi meron po tayong ipapatupad na FIS law na nagpapatuloy po nung nagpasuna na SPV law. At ang tanong nga niya, kinakailangan sa pagpapatupad nitong bagong FIS law, maiwasan itong mga pagkakataon nito na mukha naman talagang nadidihado ang mga bangko na pag-aari ng gobyerno. So hayaan na po natin ngayon mag-imbestiga ang ombudsman. Now, balitang IATF po tayo. Controversial po ngayong araw ito ang balitang IATF. No? Inaprubahan po ng inyong IATF ang pag-relax o pagluwag ng mga restrictions sa mga reliyosong pagtitipon o religious gathering sa mga lugar na nasa ilalim ng General Community Quarantine simula ngayong araw, 15 ng Pebrero. Pinayagan na rin po sa lugar ng mga GCQ hanggang sa 50% seating capacity or venue capacity. Inaprubahan din ng IATF ang muling pagbubukas o pagpapalawak ng driving schools, mga sinihan or traditional cinemas at video and interactive game arcades, libraries, archives, museums at cultural centers, meetings, intensives, conferences, exhibitions at limitadong social events at credited establishments ng Department of Tourism at limited tourist attractions tulad ng parks, theme parks, natural sites at historical landmarks. Siguro po narinig nyo na rin na hindi po sumasang-ayon ang ating mga mayor sa Metro Manila, lalong-lalo na yung pagbubukas ng mga sinihan. Well, ninirespeto po ng IATF ang posisyon ng ating mga alkalde, lalong-lalo na dito sa Metro Manila. Kaya nga po sa resolution, nakasaad po yun. Ito po ay maging epektibo matapos po ang mga guidelines na i-issue ng mga lokal na pamahalaan, lalo na pagdating sa seating capacity ng mga sinihan. So, hindi naman po natin sinasabi na automatic na mula ngayon magiging epektibo yan dahil nasa lokal na pamahalaan po yan na bumuo ng kanilang mga operational guidelines. Pero kahapon po nagkausap si GM Jojo ng MMDA, si Secretary Lopez, kasama rin po ako sa usapan at kanina po ay nagkausap po kami ni Chairman Abalos. So ngayon po, ang status nito, ang pagpapatupad po ng pagbubukas ng sinihan, kung matutuloy po, ay Marso 1. Kinakailangan po ipagpatuloy ang consultations at
kinakailangan po bumuo ng guidelines ang mga lokal na pamahalaan bago po mabuksan ang mga sinihan. Sana po malinaw ito. Hindi po nagsasabong ang IATF at ang inyong mga alkalde. Nagkakaisa po kami na kinakailangan buksan unti-unti ang ekonomiya dahil mas marami na po ngayon nagugutom kaysa doon sa mga nagkakasakit o namamatay dahil nga po sa COVID. Pero pinagkakaisahan din po ng inyong IATF at ng mga alkalde, hindi dapat paluwagin ang minimum health standards. Kinakailangan po kahit anong pagbubukas ng ekonomiya, meron pa ring mask, hugas at iwas. At maraming salamat po sa mga alkalde dahil talaga naman pong proven partners po sila ng IATF sa pagpapatupad ng mga hakbang na ginagawa po natin para labanan ang COVID-19. At nakikita nyo naman po sa ating COVID-19 na yung ating tagumpay bilang isang bayan laban sa COVID-19 ay dahil nga po sa malapit na partnership at kooperasyon ng IATF at ang ating mga lokal na pamahalaan. Sa kunanayan, tignan po natin ngayon kung nasaan na po ang Pilipinas dito sa laban natin against COVID-19 in relation to other countries. Sa total cases po, meron po tayong 549,176. Tayo po ay number 31 sa buong daigdig. Sa active cases, 25,918. Tayo po ay number 41 sa buong daigdig. Sa cases per 1 million population, meron po tayong 499.41 cases. Number 134 po tayo sa daigdig. At ang case fatality rate mo natin, 2.1, bagamat bahagyang tumaas, ay number 67 pa rin po tayo sa Pilipinas. Yan po ang prutas ng kolaborasyon, kooperasyon ng lahat ng sambayanang Pilipino na patuloy pong nag-iingat buhay para makapaghanap buhay. Meron na po tayong 25,918 na mga aktibong kaso ayon sa February 14, 2021 datos ng DOH. Sa mga aktibong mga kaso, 93.1 ay mild at symptomatic, nasa 3% ang critical at 2.9% ang severe. Higit kalahating milyon or 511,743 ang kabuuan bilang ng mga gumagaling or 93.1% na po, tumaas po ang ating recovery rate. Samantalang malungkot naming binabalita na nasa 11,550 na po ang binawian ng buhay dahil sa coronavirus, nakikiramay po kami. Nasa 2.1% nga po ang ating fatality rate. Sa ibang bagay, binabati rin po natin ang ating kaibigan kasama po sa International Criminal Bar. Wala pong iba kundi si Karim Khan ng Britanya dahil siya po ang nahalal na bagong prosecutor ng International Criminal Court. Si Khan po ay isa sa pinakamagaling na defense counsels na humaharap po sa mga international tribunals. At kung hindi po ako nagkakamali, naimbitahan ko na po si Prosecutor Khan dito sa Pilipinas para mag-lecture doon sa mga train na ginawa natin para sa investigation, prosecution ng mga extradigal killings. Inaasahan po natin dahil si Mr. Khan ay isang batikang defense counsel at isang Briton, hindi po niya kakalimutan yung desisyon ng ICC na hindi po pwedeng mag-imbestiga ang prosecutor ng ICC, lalong-lalo na kung ang isang bansa kung saan nangyari o kung saan may mga nasyonal siya na inaakusuhan ng krimen ay handang mag-imbestiga at litisin. Yan po yung desisyon ng ICC sa kaso ng Iraq at United Kingdom kung saan nagdesisyon ang prosecutor na hindi na siya dapat magpatuloy ng kanyang investigasyon at hinahayaan na niya sa mga lokal na mga piskal sa Britanya ang pag-iimbestiga. Makakasama natin po ngayon ang Magsaysay Awardee, ang aking tutor po sa Universal Healthcare, Dr. Ernesto Domingo at Dr. Mingita Padilla. Alam niyo po, nung sinusulong po natin itong Universal Healthcare sa mababang kapulungan, ito nga po yung kauna-unahang panukalang batas na sinampa natin sa kauna-unahang araw at kauna-unahang oras ng Kongreso. Kabalikat po natin yung tinatawag na UPPGH Study Group on Universal Healthcare. At ito po ay pinamumunuan ng ating Ramon Magsaysay Awardee, Dr. Ernesto Domingo. Sir, thank you very much for joining us today. He is also my personal physician. Dr. Domingo, are you in the house? Yes, thank you, Secretary. Thank you very much. Okay, sir, siguro paki-on lang po yung video. Naririnig po namin kayo pero off po yung video nyo. Pwedeng paki-on lang po. Ayan, sir. Now, sir,
Unang-una po, no, Thank bilang mentor ko sa usaping universal healthcare, napabalita po lately nga na si Presidente, ang sabi niya, ipagpaliban muna yung pagpapataas ng premiums, no, ng PhilHealth. Ang tanong po ng marami, paano po yan? Kinakailangan natin mangolekta ng premiums para mabayaran yung mga benepisyo. Ngayong hindi po pinayagan ang pagtaas ng premiums, sino po ang dapat magbayad ng karagdagang halaga para mapatupad po natin ang universal healthcare? Yan po yung aking unang tanong sa inyo, Dr. Domingo. The floor is yours. Mr. Secretary, alam naman niyo ang posisyon ng Universal Healthcare Study Group noong inyong kasama sa pagbalangkas ng UHC law. Sinabi po natin noon at sa ngayon, yung po rin pa ang ating posisyon na ang pagsuporta po sa universal healthcare, yung pong gagastusin, ay hindi po pwedeng manggagaling lang sa pera na galing sa kontribusyon o premium. Sa lahat po ng mga bansa na mayroong universal healthcare, ang karamihan po ng suporta sa pagbabayad sa mga serbisyo ay nanggagaling po sa taxes. Halimbawa po sa atin, alam niyo ito, Mr. Secretary, na kung titingnan niyo yung out-of-pocket expenditure, yung bangkong ikaw ay nagpagamot, ikaw ang magbabayad ng serbisyo, although bumaba noong 2019, nasa mga 48% na, dati po yan, nasa 54%. Sa dami po ng mga mahihirap sa atin, walang ibibigay na pang-premium dahil pag ginastusan nila ang kanilang pagkain, bahay, pag-aaral ng mga anak, damit, wala na pong natitira para sa health. Kung 50% po ng populasyon na nakakasakit kailangan magbayad balik sa kanilang bulsa, talaga pong hindi mangyayari na sila ay mabigyan ng serbisyo. Kaya kailangan importante yung role ng PhilHealth, pero sinasabi po natin na dapat ang panggagalingan ng gagastusin natin sa universal healthcare ay sa taxes o sa mga nakukuha ng gobyerno na buwis. So meron po kasi ibang mga nangamba. Meron silang ng pangamba na baka naman malugi daw ang PhilHealth dahil nga hindi magiging sapat yung mga contributions, yung premiums para sa gastusin, lalo na sa panahon ng pandemya. Pero ano bang sinasabi nyo? Sinasabi nyo ba ho na tama yung desisyon ng Presidente nung siya'y nagbigtaw ng salita? Hanapan ng ibang source of funding yan. Tama ba ho yung instruction ni President? Tama po yun. Ang isa pa ho kung pag-uusapan mauubos ang pera ng PhilHealth. Alam nyo, kapag ka ang insurance nyo ay tinatawag na social health insurance, at ito po ay walang pakialam sa tubo ng pera ng pondo o anumang savings. Ang totoo po, ang lahat ng sistema na gumagamit ng social health insurance, lagi pong nanganganib ng babangkarote. Ang karamihan po niyan, sa totoo lang, ang natitirang pera for operation, mga pambayad, hindi lumalagpas sa budget for 2 years. Hindi po maiiwasan yun dahil yung gastos, bihira naman po yung gastos sa health na bumababa over the years, pataas po ng pataas yun. Dahilan po sa dumadami naman yung mga tao na nangangailangang gamtin. So, hindi po pwedeng hindi gamitin ang pera ng PhilHealth kahit na ito ay nanganganib na maubos. Okay. Ang huling katanungan ko, Dr. Domingo, no, sa panahon ng pandemya, parang hindi nalalaman ng ating mga kababayan kung anong mga benepisyong nakukuha na nila doon sa ating batas na sinulong na universal healthcare. Ano na ba ho yung mga benepisyong nakukuha ng taong bayan ngayon dahil dito sa ating batas na universal healthcare, ngayong tayo po ay nasa kalagitnaan ng isang pandemya? Sagot po doon dahilan sa yung ating na-inherit na sistema, nagbabayad na nga po yung PhilHealth sa
gastos sa pagkakasakit, makikita po natin na, for example, halimbawa po sa COVID, nagastosan po ng PhilHealth yung nagastos ng pasyente at ang halaga ay sigun o ayon sa bigat ng pagkakasakit. Pero kung ang tutusin po ay yung gastusin na primary healthcare, ito po yung mas maraming sakit yung mga karaniwang sakit. Halimbawa po nagka-pulmonya, nagkatigdas, nagkaroon ng mga kapansanan na hindi naman nakamamatay. Ito po yung walang masyadong nakukuhang pondo. Although, according to PhilHealth, meron po mga tinatawag na package program for primary healthcare. So, ang talaga pong challenge sa universal healthcare kung paano mapoponduhan at maibibigay yung serbisyo sa tinatawag na primary healthcare or primary care. Sapagkat sa isang populasyon po, at any given time, wala po namang mga hanggang 2 hanggang 5% lang naman po yung mga taong magkakasakit na mangangailangan ng ospital. Karamihan po ng sakit ay mga sakit na pwedeng magamot, makita ng mga doktor na hindi na pupunta sa ospital, kundi sa mga maliliit na klinika lamang. Ito po, pag pinagbuti natin, sa totoo lang, pag pinagbuti natin ito, pag sinama rin natin na yung mga gastusin na may kinalaman sa preventive care, gaya ng mga immunization, ang laki po ng benepisyo nito dahil nababawasan yung mga taong mangangailangan ng hospital or tertiary care. Ang isang halimbawa po nito, kung ang isang taong may diabetes, ginagamot mo, sufficiente ang gamot, hindi nawawala, na-examine mo ng regular, hindi dadating yung pagkakataon na magkakaroon pa ng heart attack yan o magkakaroon ng kidney failure na mangangailangan ng dialysis. So, sa ating pong universal healthcare, hindi po magiging tunay universal healthcare hanggat hindi natin nabibigyan ng solusyon yung primary care muna. Maraming salamat, Dr. Domingo, for your words of wisdom. Please stay with us po para sa mga katanungan na ating kasama sa Malacañang Press Corps. Kasama rin po natin ang isang Clinical Associate Professor sa UPPGH College of Medicine, isang doktora, isang ophthalmologist, founder ng iBank, ang ating suke, Dr. Mingita Padilla. Ma'am, marami akong gustong itanong sa inyo, no? Unahin na po natin siguro yung bakit dapat magpabakuna ang ating mga kababayan, bagamat merong alindangan nga dahil sabi ni Dr. Cabral dahil nga dun sa nangyari sa Dengvaxia. At pangalawa, meron pong isang grupo ng mga doktor na di umano ay tutol dun sa pagbibili ng LGUs ng mga bakuna para sa kanilang mga constituents. Meron ba ho kayong mga opinion tungkol dito sa mga bagay-bagay nito? Dr. Mingita Padilla, the floor is yours. Wala po kayong audio, paki-on lang po yung audio nyo. Ma'am, wala pong audio? Paki-on lang po. Na. Yan. Okay na. Go ahead. Magandang umaga, Spokeshari. Magandang umaga, Dr. Domingo at mga reporters at sa ating mga kababayan. May hinanda akong konting slide presentation. Spokeshari, gusto mo sagutin ko na muna ang tanong ninyo? Go ahead po. You can do as you please. I'll do first my brief slide presentation. Naka-share na ako, di ba? Opo. May screen sharing na ako. Tama? Opo. Tama ba? Okay. Ang aking sasabihin lang, 4 slides, paano mag-build ng confidence para magpabakuna yung ating mga taong bayan at para masugpuan o malampasan ng maraming mga impasses o yung mga sagabal dito. No? Ako ay nagsasalita ngayon bilang isang co-convener ng Doctors for Truth and Public Welfare at noon ay naging spokesperson din ako ng UP, Universal Healthcare Study Group. Ngayon, vaccine confidence. Di ba, dami-dami na natin ginagawa to improve confidence, yung mga media, yung mga cartoons, yung kung ano-ano, no? Pero sinasabi ko sa inyo, hanggat hindi nakikita ng mga taong bayan na nagpapabakuna yung mga doktor nila na pinagkakatiwalaan, yung mga government officials, yung mga celebrities, mga pare na kilala nila, hanggat hindi nila nakikita na nagpapabakuna itong mga taong ito, mahirap talaga i-build up ang vaccine confidence, no? There was just a survey by the DILG, no? That yung mga Metro Manila
na surveyed, only 30% magpapabakuna. There was a survey dito sa isang chain ng hamburger stores, very big chain, 1.1% only wanted to be vaccinated. Maraming agam-agam, maraming takot, maraming haka-haka na hindi naman totoo. Pero alam rin natin, narinig rin natin, isa sa mga sagabala, yung tinatawag na no-fault compensation or indemnification issue. Kasi ito, magpapakatotoo tayo, ito ang problema rin. No? Ngayon, kaya may solution dito na I think pati yung mga LGU, pati si Congressman Velasco, dun sa batas na isinusugod nila, kasama ito dun sa batas. And we are in favor of this. Ang tinatawag na no-fault compensation. Kasi itong vaccine makers, for example, yung COVAX, Hari, no? Ito, mga vaccines na binili ng mayayaman na bansa para yung mga hindi masyadong mayaman at mahihirap na bansa ay magkakaroon ng vaccine. Pero sinabi ng mga vaccine makers, pero gusto namin hindi ka maidedemanda kung may mangyari ng mga adverse reaction. Adverse reactions are rare, yung legitimate adverse reactions. For example, sa Pfizer, 11.1 people per 1 million. Ganun ka konti, kaya lang serious adverse reactions. Kailangan din natin tulungan itong mga tao magiging victims of adverse reactions, pero hindi sa extent na magiging harassment ang mangyayari. At matatakot naman, tulungan tayo ng mga vaccine makers. Kaya lumabas itong paper ngayon sa New England Journal of Medicine. Hawak-hawak ko ito, no? At i-share ko sa mga media kung gusto nila. No fault compensation for vaccine injury. Based on a reasonable amount per dose, so to have justice for those who benefit and justice for the few, kahit rare, who get serious adverse reaction. It will prevent also harassments from lawsuits. And I think the bill that is being proposed in the House contains this. And we are for this. Okay? We can expound later. Pabor ho kami na bigyan ng mga LGU yung karapatan na bumili din ng mga vaccine sila. Ito sa amin ni Dr. Cabral na co-convener namin sa Doctors for Truth, no, and Public Welfare. May mga ibang LGU talaga na talagang kayang-kaya nila to deal direct, to do a very good job with their vaccination. For example, Manila. Yung Manila, pag mag-register ka, may QR code ka pa. Marikina, meron na silang meron na silang yung compensation, no fault indemnity fund, meron na sila. So, on the condition that the LGUs will closely coordinate with the national government, with the DOH, para walang duplication at para masunod yung mga safety protocols. Kaya naman nila ito. Tapos susundan nila yung prioritization scheme. Hindi yung mga, porque malakas ka, ikaw magkakaroon ng bakuna. Kailangan same prioritization scheme. That is what we want. Because then as far as equity is concerned, yung mga talagang mahihirap na LGU, yun ang dapat pagpondohan ng national government. Pero yung mga LGU na kayang bumili ng vaccine at kayang gawin ng tama, dapat naman siguro hindi natin pagbawalan. So we have to not be so harsh and so judgmental and give sweeping statements, no? And do not impugn mga bad intentions. Alam mo, we have to start trusting each other and working together. Kasi sinasabi ng iba, ay naku, gusto lang gumawa ng pera. Hindi eh. Alam ko kasi I'm working very closely with our LGU, with our barangay, talagang they want to vaccinate the people as soon as possible. And finally, I know sinabi na ni Dr. Hari ito kanina about the cinemas. Kami may suggestion. Pwede pa rin natin tulungan ng mga cinemas na kumita. Kasi as sinabi ni, I think Ramon Secretary Secretary Lopez, no? About 300,000 people ay dependent sa cinema industry for their livelihood. Baka pwedeng gawin ng mga LGU is outdoor cinemas, no? Like maganda na may outdoor cinemas sa park, etc. Ang kinatatakot ng mga doktor at kasama na kami doon is that kahit bawasan ninyo ang mga tao sa loob ng cinema, kasi kulog siya, kasi air condition, maaari pa ring ma-infect. No? So this is a suggestion. Okay. Tapos, finally, takot ang marami pa rin pumunta. So baka kung indoor cinemas, hindi pa rin pumunta ang tao. So yun lang, no? So these are some of our ideas and I can answer the rest of the questions about vaccine. Me personally as a doctor, tinanong ako ng isang tao, papayag ba kayo na Sinovac ang itulok sa inyo? Ang sagot ko, oo, papayag ako. Ang importante lang sa amin ay pumasa sila sa FDA, sa Vaccine Expert Panel, at bigyan ng EUA ng FDA. Once they have that, we trust them. I will have myself vaccinated, no? Whatever passes the EUA of the FDA. And we can explain that more later if you wish. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Padilla. Pero one quick question kay Dr. Domingo. Sir, Yes.
Doc, di ba ho meron pa tayong linatag na extra protection para sa mga publiko paggamit ng mga gamot at mga bakuna doon sa batas na binuo natin? Di ba ho meron tayong binuo na HTAC? At kung hindi nagtitiwala ang taong bayan sa expert panel group ng FDA na wala namang dahilan, para hindi sila magtiwala dahil yan ang pinakadalubhasa sa lahat ng mga eksperto pagdating sa bakuna, meron pa tayong second layer of protection, yung HTAC. Ano ho yung HTAC, Doc? At paano yan nagbibigay ng additional protection na walang gagamitin o walang bibilihin gamit ang pondo ng gobyerno na hindi po dumaan sa masusing pag-aaral? Dr. Domingo, naka-off po ang audio. Paki-on lang po ang audio. Yan. Napaka-importanting provision no batas yung nagtatag sa Health Technology Assessment Group. Yung pong grupo na yon, gaya ng sinabi niyo, Secretary, lahat ng bagay na may kinalaman sa technology. At ito pong bakuna is can be considered a technology. Hindi po yan gagamitin officially, lalo ng Department of Health, nang hindi napag-aralan at nabigyan ng desisyon kung ito ay safe or epektibo. So, yung layer po yun, ang aking pagkaalam po ay natatag na yon. Meron ng mga grupo na miyembro noon na siyang tumitingin sa mga ganitong problema. Palagay ko po sila ay maaaring katulungin sa pagdedesisyon nito. Sir, kayo po, magsaysay awardee, senior citizen, university professor, lahat-lahat na po. Magpapaturok ba ho kayo laban sa COVID-19 at kung Chinese ba ho yan, kung Sinovac, magpapaturok ba ho kayo? Opo, in fact, nagpaslista na po kami. Ako mismo at yung mga ilang kasama kong senior citizen na doktor din. Ang gusto lang namin very simple. Pag sinabi po ng FDA natin, tatanggapin namin yun. Kami, personally. Okay. Maraming salamat po. Punta na po Ako tayo. po, papabakuna anytime. Anytime na meron, papabakuna ako. Even in public, if needed. Okay, maraming salamat po coming from Ramon Magsaysay, awardee for medicine. Punta naman po tayo kay Yusek Roque para sa ating open forum na. Go ahead, Yusek. Good afternoon, Secretary Roque at sa ating mga guests po. Tanong mula kay Landes Kapanti ng GMA News Online. Why is the Philippine government refusing to join the calls to release democratically elected Myanmar leaders led by Aung San Suu Kyi when the Philippines is led by a democratically elected leader itself? Are we saying that we are against democracy? That's a misleading question. Let me quote po from the Philippine statement for the special session of the Human Rights Council on the human rights implications of the crisis in Myanmar, and I quote, "The Philippines will settle for nothing less than and nothing else but the complete restoration of the status quo in which Myanmar had made so much progress." Yan po ang posisyon ng ating presidente. So your question actually po is misleading. Next question, please. Mela Lesmores, please. Go ahead, Good Mela. afternoon, Secretary Roque. Opo, follow-up lang sir dun sa nabanggit natin kanina about cinema reopening. Para po ba sa Metro Manila lang yung March 1 na, iniurong na March 1 na reopening? Or para rin ito na sa iba pang probinsya? Paano po kaya yung mga lugar na gusto na rin namang at okay na sa mga LGU na magbukas? Well, gaya na aking sinabi po, no, yung pagbubukas ng sinihan is subject to LGU's issuance of guidelines. So kung ang mga LGUs po ay nag-issue na ng guidelines, wala pong hadlang para sila magbukas. Ang mga tumututol po ngayon at ang meron na pong schedule ng further consultations are the mayors of Metropolitan Manila. Okay. Sir, on vaccination schedule naman po, kasi nabanggit natin earlier na yun nga, Valentine's gift, itong bakuna para sa ating mga kababayan. Ngayon kung hindi po nga Valentine's gift, may bagong target po kaya ang pamahalaan kung kailan na matutuloy yung unang araw ng National Vaccination Program? And are we still confident po na matutuloy pa rin o masusunod pa rin natin yung ating timetable para nga dito sa pagpapabakuna? Tuloy pa rin po ang ating timetable. Ang timetable naman po natin, 50 to 70 million within the year of 2021.
23rd po ang dating ng Sinovac, 600,000. Kung meron na rin pong EUA, tuloy po ang ating vaccination drive. May posibilidad din po that before the 23rd, baka dumating yung Pfizer. We cannot tell with precision kung kailan talaga darating ang COVAX facility, pero ang sigurado po, magsisimula po tayo ng buwan ng Pebrero. Kung hindi po Valentine's, Opo. well, And sir, yung mga belated kulang kung po ba- hey fat choy. Opo. Pero sir, yung mga requirements from the end of Philippine government, ano po kayang update na submit na po kaya lahat? Okay na po ba sa atin? Bali, naghihintay na lang po ba talaga tayo ngayon ng bakuna? Well, ang alam ko po, yung Sinovac, tapos na lahat ng requirements, inaantay na lang po natin ang desisyon ng FDA. At meron na nga pong EUA, ang Pfizer at ang AstraZeneca. Okay. Sir, panghuli na lang po, meron po ba tayong inaasahang public address later at may kayo po ay makakasama na bali ba sa IATF meeting mamaya? Opo, palipad po tayo papunta ng Davao. Magkakaroon po ng public address ang ating presidente ngayong araw na ito from Davao City. Okay. Thank you so much po, Secretary Maraming Roque. salamat, Mela. Punta tayo uli kay Yusek Roque. Okay, Secretary, tanong mula kay Laila Salaveria ng Inquirer, what assurance can the government give that the vaccines it plans to purchase will arrive as scheduled? More senators have expressed concern over the lack of a signed supply agreement. Well, yung 23rd po na pagdating ng Sinovac, that's etched in stone. Yan po yung napagkasunduan na ng gobyerno ng Pilipinas at gobyerno ng China. Ito po ang donated vaccines na magagaling sa China. Sa Sinovac po, we are still hopeful that the delay is only about 1 week. But in any case, there is a written letter from no less than the COVAX facility saying that delivery will be in mid-February. Okay, ang second question po niya, what is holding up the signing of an actual agreement? Alam niyo po, na-explain ko na yan dati, na ang term sheet is also a perfected contract. Huwag kayong mag-alala. Perfected contract na rin po yan. Dahil kompleto na yung consent, object, and consideration. Kaya lang, it is a contract to supply and it is a contract to buy. Ang inaantay na lang natin, yung contract of sale mismo. No? Pero, syempre po, yung contract of sale, pag narariyan na talaga yung ating bibili, no? Kasi, syempre, kapag ikaw na may bibili na plano palang bumili, contract to sell o contract to buy, pero pag nandyan na, contract of sale na. So, sa akin po, hindi totoo na wala tayong obligasyon na perfected. Yung term sheet po is a perfected obligation or perfected contract. Pero antayin na po natin ang pagdating actually ng mga bakuna dahil yan po yung magiging dahilan para pumirma na ng contract of sale mismo. Opo. Secretary, yung third question niya, hindi ko lang po alam kung nasabi niyo kasi hindi ko naabutan yung unang bahagi po ng inyong presentation. Ang tanong po niya, what kind of payment does the President want in exchange for allowing the VFA to continue our COVID-19 vaccines part of it? Pakistan got 16 billion. We think we should get something similar or close to that amount, but definitely not the amount we're currently getting. Ang fourth question po niya, why did he now decide to make more demands on the US to continue the VFA? Well, dahil nagkakaroon nga po ng usapin na nagsabi rin ng mga Amerikano na nais nilang ipagpatuloy yung ating kooperasyon, no? At nais nilang ipagpatuloy ang VFA, no? Nakabahagi ng Mutual Defense Treaty. Thank you, Secretary. Thank you very much. Kay Trish Tirada na tayo. Hi, good afternoon, folks. Sir, first question on the VFA. We're just wondering, does the government share the view of some experts that VFA or the presence of American troops have in a way been helpful to the Philippines in terms of protecting our territories, our waters to be particular? Hindi ko po alam kasi matagal na yung VFA nagka-problema naman po tayo dyan sa West Philippine Sea. In fact, naalala ko po, nung kami po ay nag-oral argument sa constitutionality ng VFA, kung saan naging kliyente ko si dating Senate President Vito Salonga, si Justice Carpio, noong mga panahon na yon ay kakampi ko. At ang sabi ni Justice Carpio, bakit nandyan ang VFA? Nandyan ang Mutual Defense Treaty, na wala sa atin ang panatag, nagkaroon ng malaking presensya ang mga Chino dyan sa West Philippine Sea. No?
kung talagang tinupad ng Amerika yung kanyang obligasyon na bigyan tayo ng saklolo pag tayo'y linusob, marami ng pagkakataon na wala na sa ating isang isla, hindi lang panatag, no? Hindi naman po tumulong ang Amerika. Ang naging consistent position ng Amerika pagdating dun sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea, I quote, "America does not take sides in the ongoing territorial controversy." So ang tanong ng lahat, para kay pa nga ba yung Mutual Defense Treaty na yan kung hindi natin magagamit kapag nawawalan tayo ng teritoryo? Sir, ito pong demand ng Pangulo, in a way, is it largely also because that we need funds for our COVID response? And ito po bang usapin na to, is this something that has been raised formally to the US? Because some say it's a very undiplomatic move that time. It somehow painted a bad image about the Philippines daw po. Yun nga po yung Diplomacy mga is source. only about niceties, but the policy remains the sole prerogative of the president, because the president is the sole architect of foreign policy. So that is the policy of the president, either way you put it. Sir, yung doon na lang po sa COVAX, no, I think I just want to stress on the point about sa documents. Meron pa po ba tayong document na hindi nakakomply? That's hence the delay in the arrival of vaccines. Where are we in terms of submission of these documents po? I have heard Secretary Galvez personally say that the ball is in the hands of the manufacturers. Lahat po ng dokumento na ibigay na natin, inaantay na po natin yung kanilang pirma sa supply agreement. But right now, sir, there is still no exact date po, no, of arrival of any brand. 23 po, Sinovac. Sir, one last, because there's a survey by the DILG saying that only 30% in Metro Manila are willing to get vaccinated. Where do you think are we having a problem in terms of convincing Sa catch-22. the people? And kagaya po nung nabanggit ni Dr. Padilla po kanina, that it would be nice, to have celebrities, priests join it, but not part of the priority. Is IATF somehow open to easing, or NTF open to easing the categories for vaccination to include these people, these somehow influencers? Well, I think the president has said that he will now have himself vaccinated publicly. He only has to announce when it will be done. And that's, of course, in recognition of the fact na nag-aantay ng senyales ang taong bayan, no? Kung talaga sila ay magpapabakuna o hindi. So I think that is a policy that we will now pursue. Sinabi na rin po ni Senator Bongo na ibang mga high officials should volunteer, and they have in fact volunteered. LGU mayors have said that they will volunteer to be first in line for the vaccination. Ang aking ine-emphasize lang, wag naman po kapag nauna mga namumuno, sasabihin VIP na naman. Gagawin lang po natin yan dahil nga kinakailangan mapataas natin yung kumpiyansa na ating mga kababayan na magpabakuna, hindi po dahil sila ay VIP. So sir, final na po, the president will get vaccinated. And sundot ko na lang din sir yung question, the VP also expressed intent or her willingness to be among the first get vaccinated to boost confidence. Will there be an allocation also for the vice president? Hindi ko po alam. I leave that to the DOH because the president has said, okay, if you want me to, and there's public clamor, he said he will. I do not know if there's also a public clamor for the vice president, but I also know that in terms of priorities, the president is a senior citizen, no? And entitled to priority. I have comorbidities. I'm also entitled to some priority. So let's see if the VP will fall under any of the priorities. All right, spokes, salamat po. Thank you. Maraming salamat po. Yusek Roque, please. Secretary, question from Pia Gutierrez of ABS-CBN. Will President Rodrigo Duterte certify as urgent the bill that will allow LGUs to directly purchase COVID-19 vaccines? As I said, it's not just certification. It is an appeal to Congress that it is an urgent administration measure which should be passed right away. Thank you, Secretary. Yes, punta na tayo kay Melo Acuña. Melo, for your information, I partook of your birthday handa before the press briefing. So kung makikita mo, cool na cool ako ngayon dahil busog na ako. Salamat sa iyong chicken at iyong kare-kare.
Ganun pala dapat, para cool na cool ako, Good kinakailangan magpadala ka palagi ng Good afternoon, pagkain. Secretary. Yeah. Let me just have several points. Kung titingnan na po natin yung Mutual Defense Treaty na magdiriwang na ng ika-70 anibersaryo, ito po ba'y nakatulong sa Pilipinas on a cost-benefit ratio? Because if it is not, then why prolong the agony? Number one. Napakahirap naman pong sagutin yan. That requires a treaty, no? In any case, so I don't think I can answer that in one press briefing. No? Sabihin na lang natin, it has had its advantages and disadvantages, but for now, what the President wants is if we want to continue using our territory, we want just compensation for it. Hindi barya, hindi bulok ng mga equipment. Yung mga dumating pong equipment, binili po natin yan, hindi po yan binigay. Number two, meron po kayang pagbabago sa policies ang American government under President Biden tungkol sa issue ng relasyon sa Pilipinas at South China Sea or West Philippine Sea? Hindi ko po alam. Pakitanong yan sa American spokesperson. Alright. Ano po kaya ang posibilidad na magkaroon ng impact yung pagkakahirang sa bagong kapalit ni Fatu Bensouda doon sa reklamong nakarating sa ICC tungkol sa Pilipinas? Well, as I said po, no, unang-una, nag-congratulate po tayo kay Mr. Karim Khan na kasama natin sa list of counsel ng ICC. Naging bisita na po rin natin siya. At inaasahan po natin na ipatutupad po at i-apply ni Mr. Khan yung jurisprudence sa UK, yung reklamo na di umano'y may mga war crimes ginawa ang mga UK na mga kasundaluhan sa Iraq, no? At ang naging desisyon ng kanyang predecessor ay dahil handa namang mag-imbestiga at lumitis ang mga Briton, ay hinahayaan na niya mga Briton na mag-imbestiga at mag-investigate. We're hoping that this Mr. Khan will apply jurisprudence issued by the court relative to his home country also to the Philippines. Yeah, very briefly po para kay Dr. Ernesto Domingo. Go ahead, Kayo please. po ay isang dalubhasa sa larangan ng kalusugan. Nabanggit po ninyo yung kahalagahan ng primary health care. Sa tingin po ba ninyo nakatulong ang devolution ng health services para maisulong ang primary health care sapagkat batid naman natin na iba-iba ang agenda ng local government units pag sila na ang nasusunod? Dr. Domingo, please. Sa totoo po, malaking problema yung pagka-devolve. Dahil gaya ng sinabi ninyo, pagka ating in-implement ang universal healthcare, integration is very, very important. Pero ang maganda po dito ay nagtanong po ako sa DOH kamakailan, walang 2 linggo, kung nasaan na sila sa implementation ng universal healthcare. Ang sinagot po sa akin ng USEC na pinagtanungan ko at meron ding dokumento, ito po, advanced na raw yun po yung kanilang tinatawag na management integration na binigyan lang sila ng 3 taon to finish. Ang ibig sabihin po ng management integration is lugar na kanya-kanya, yung pong health services will be integrated sa level po ng gobernador or provincial. Malaking bagay po yon sa implementasyon. Pagka po yan ay nasa level na ng governor, maiiwasan po yung pagkakanya-kanya na nakikita natin ngayon. Dahil sa ngayon po, halimbawa, kahit na yung pag-appoint sa mga health worker, nasa sa poder ng mayor, siyempre po, iba-iba bawat town sa policy. Pag po yan na-integrate at the level of the governor, medyo mas smooth na po yan. We are very hopeful that that will facilitate the implementation. Opo, kaya ko po kasi na itanong, 3 taon lang ang termino ng mga LGU. Kung yung gobernador, ang trust, return on investment, kikita sa mga kontrata at pagbili ng gamot at iba pa, maiiwan na naman po ang mamamayan, Dr. Domingo. Opo, sa ngayon po kung sinabi nyo, ang isang kinatatakot namin dyan, yung effect ng politika ng pagpapalit-palit. Ang nakikitang solution ngayon sa level po ng gobernador, meron pong council na malaki ang representation ng bawat segment ng society. Ito po ang gagawa ng pulisya, ito po rin ang gagawa ng programa.
ng pagdi-deliver ng health services. Sa makatwid po, sa tingin ko, kahit magbago yung governor, kung yung konseho na naatasang gumawa nito nahandoon, hindi niya basta mababago yung nadesisyonan na nila. Opo. Maraming salamat po. Thank you very much. Thank you, Thank you. Secretary Harry. Thank you, Thank Melo, you. and thank you for the lunch again. Yes, balik tayo kay Yusek Roque, please. Yes, Secretary, tanong ni John Punsala ng ABS-CBN. Yung una po niyang tanong ay nasagot niya na about the VFA. Yung second question niya, the DILG said only 1 in 3 Metro Manila residents are willing to get COVID-19 shots. Aside from info drives, how will the government boost the public's vaccine confidence? When will the President announce whether or not he will get vaccinated in public? I think I've already answered that po. Asked and answered, no? Okay. A question from Maricel Halili ng TV5. Na halos nasagot niyo na rin po, Secretary, pero sabi niya dito, Metro Manila mayors are not in favor of the reopening of cinemas. They said there is no ventilation, so it is more risky. What is the response of IATF to this? Asked and answered na po. Consultations until end of February, and we will see po if they can come up with guidelines. Thank you, Secretary. Thank you. Punta naman tayo kay Alexis, no? Ang decision po ng ICC ay doon sa kaso ng Iraq at sa UK nung nais mag-imbestiga nung dating prosecutor di umano tungkol sa mga nagawang war crimes ng mga sundalong Briton sa Iraq. At ang naging decision po ng ICC ay dahil handa naman pong mag-imbestiga at maglitis ang mga Briton ayon sa kanilang pambansang legislation, ay hindi na po nag-imbestiga ang prosecutor. Okay, Pia Renada, please. Hello, good afternoon, Secretary. Good Can you hear afternoon. me? Yes, I can hear you. Sir, it was Foreign Secretary Locsin himself who said last February 6th that he thinks that the continuance of the VFA is quote-unquote more beneficial to the country than if it were to be abrogated. So, sir, given this, the CSFA himself sees that it's highly beneficial to the Philippines, and it actually served as a deterrent to Chinese aggression in the West Philippine Sea. It was also helpful in disaster assistance, aside from its contributions to like preventing cyber attacks. So, sir, given this, does the President still think that the VFA has not been worth it all this while? Well, Does the I President can not share only the view of say Secretary Locsin? that the President has previously said that he will terminate the VFA subject to extension of the date of effectivity of the termination at least twice. And the latest pronouncement of the President is if the Americans want the VFA, they have to pay compensation. That's my answer. Oh, so sir, bakit ganun, sir? The President thinks that the benefits the VFA provides is not enough. Well, He wants more. Well, he wants compensation for use of our territory because it will be in a manner that would endanger lives of Filipinos. So, sir, what's the plan if the U.S. decides not to buy it, if it gets insulted and pulls out? How does the government intend to fill the gap given all the benefits provided by the VFA? I think the President has been clear. He wants compensation. If the Americans don't agree, then there is also the previous declaration of the Filipino President that he will terminate the VFA. Also, sir, given that the VFA nga provides all of these benefits and we will have to live without those benefits if the U.S. decides not to, is offended by what the President said, how then does the palace, the government, aim to fill in this gap? For example, yung hindi na darating yung certain types of assistance that the U.S. military provided before. How about the deterrent that the U.S. military provides against South China Sea incursions? Kasi diba recently reiterated that the MDP covers the South China Sea, the West Philippine Sea. Well, alam mo nga, sinabi ko lang kanina dun sa oral argument sa the constitutionality of the VFA, no less than Justice Carpio then said, kaya nga parang walang saysay itong MDT na ito dahil despite the fact that the MDT was in existence, ang policy ng mga Amerikano is hindi sila naghihimasok sa pinag-aagawang teritoryo. So that is But clear. sir, that remark was 2 administrations ago. After that, the Trump administration reiterated that the MDT covers
the West Philippine Sea, and then under the Biden administration, they also reiterated this. So isn't this an outdated assessment of the situation? No, I think the situation remains the same because the Chinese remain in occupation of artificial islands and the MDT still remains in effect. So I don't So really you're know saying, what sir, answer you want. we can afford to lose. We can afford to lose this assistance, these benefits provided by the VFA. I think my answer is the president is clear. If the Americans want the VFA, they need to pay for it. I cannot add, I cannot subtract to what the president has said. Sir, were the DND Secretary and Foreign Secretary consulted on this policy, this decision of the president before he made the public remark? You know, the president said that he will terminate the VFA previously, about a year ago, and he is entitled to make that decision because he is the sole architect of foreign policy. But sir, things like hashing out what's the value of the VFA? Like how do you even begin to quantify, like how to compensate the Philippines for this? I mean, hasn't this gone through consultations with the secretaries who will be implementing this even before a public remark, which could be taken out of context in so many ways? Okay, I will answer it this way. That's a political question. The people voted the president, and as such, they made him the sole architect of foreign policy. They believe in his decision on what is best for the Philippine national interest. Thank you very much. But I think Yes, we they go also to deserve to know Yusek Roque. Thank you, Pia. We now go to Yusek Roque. Question from Kylie Atienza of Business World. Did President Duterte already receive a phone call from US President Joe Biden? No information po. Kasi daw po, since taking office on January 20, President Biden has already made a swirl of phone calls to American allies around the world, including Canada, Britain, France, Japan. But the Philippines has so far been left off the White I have no information. list. Is this a sign that the Philippines is not a priority? I have no for the US? information, and it is not for me as Philippine presidential spokesperson to answer that. Please ask the American spokesperson. Ang third question po niya, nasagot niyo na about the VFA, pero ang follow-up po niya, kung may update na po ba sa talks between Foreign Affairs Secretary Locsin and US officials, ano po ang future ng VFA? Please, we defer to the DFA on that. Thank you, Secretary. Joseph Morong, please. Joseph, wala kang audio. Oh, pinakamute ako. Okay, sir, can you hear me now? Yes, I can hear you. Sir? Yes, go ahead. Shucks. Yeah, I'm having problems with my connection. This is smart, so not very smart today. Ikaw Sir, talaga, you sa had to BFA, mention it, ha? Can you hear me now? Yes, I can hear you. I can't hear you. Go ahead. Sir, okay, game. Dear Smart, good morning, Smart. Sir, game, VFA question. You said that at the very least we should be getting 16 billion US dollars. Yung figure nyo, sir, is 2017, no? But in what I way? think What that's a kind of misquotation. payment- I did not say we should be getting at least 16. I said we should get an amount similar or close More to than. what Pakistan is getting, but I did not say that we should get at least 16 billion. It should be of the same amount or similar amount, but definitely Pero more than what we're getting. not what we're getting right now. Okay. Okay. But in what way, sir? There was a question and I want to pick up kanina, parang hindi nyo nasagot. Does it include COVID vaccines? No, because the COVID vaccines we will pay for. Oo nga, no. Yung sa Pfizer. But sir, the Pfizer, the 117,000 doses from Pfizer is going to be through COVAX, but we have a contribution there, you know? Yes, we are also paying for that. Okay, sir, the president also said last Friday that the Philippines cannot afford to be, or he cannot be, afford to be brave in the mouth against China. That's not a very patriotic thing to say as a president, do you think? I don't think it's unpatriotic. I think it is. It's the reality that given the current state of our armed forces of the Philippines, we cannot engage in a shooting war with any country, not just China. Mm-hmm.
Pero sir, clarification lang, yun pong survival or yung continuation ng VFA is hinged on America increasing its monetary dividends to the monetary contribution to the Philippines. Tama? The decision whether or not to continue with VFA is a decision to be made by the president, and he has said that he wants to be paid. He wants better compensation for presence of American troops and facilities in the Philippines. So just one last subject, sir, sa indemnification. For the record, para dun sa ating mga kababayan, nagkaroon sila ng masamang epekto dun sa bakuna, babayaran po ba sila? And how are we going to do this? Well, the proposal pending also in Congress, it is the Philippine government that will compensate. Doon naman po sa COVAX facility, ang obligasyon din natin ay dapat tayo rin po ang mag-compensate sa mga magkakaroon ng side effects at na naging suhestyon ng ating Secretary of Health ay ang PhilHealth ang magbabayad doon sa mga magkakaroon ng side effects. Ibig sabihin, sir, in the absence of a law right now, ang magiging nating indemnification mechanism will be PhilHealth. Will that be enough? Will that satisfy yung condition ng Pfizer I believe so, and no? AstraZeneca? I believe so kasi under universal healthcare, and Dr. Domingo, correct me if I'm wrong, the essence of universal healthcare is we have single purchaser of all medical goods and services. So pagdating sa side effects, syempre, ang magbibigay pa rin po ay ang PhilHealth. Dr. Domingo, your thoughts on this, please? Yes. Go ahead, sir. Go ahead, sir. Yes, it should be. Yes, it should be PhilHealth that should pay for this. Because once you react, that's already an illness, strictly speaking. Whether it came from vaccine or somewhere else is immaterial. What you need is support to get you out of the problem that resulted. So it seems, Joseph, that what they want by way of an assurance, we have already enacted into law in the Universal Healthcare Law. So therefore, sir, yun pong ang status ba, sir, natin is that Pfizer and AstraZeneca is asking for a law, indemnification law, that will cover mga adverse effects. Is that the status now? That's why yung delivery is delayed? I do not think so. They want the Philippine Okay. government just to sign an agreement clarifying who will assume obligation for indemnity. And under the Universal Healthcare Law, it is the government through PhilHealth that will assume that. So sir, mukhang wala na tayong problema as far as that condition is concerned, and therefore the process of procuring should be moving along. I Correct? believe so, and that is why Secretary Galvez is of the opinion that the delay is only for about 1 week. Okay. Sir, just one soundbite lang, sir. Why did the president change his mind again about vaccinating himself in public? Dahil ninanais po ng presidente na lahat ng Pilipino ay magkaroon ng kumpiyansa na magpabakuna dahil ang bakuna po ang solusyon dito sa pandemya ng COVID-19. Thank you very much, Joseph. Sorry, sir. Thank you for your time, sir. Thank you. Thank you, Doc Domingo. I wish you could be by my Thank you. side every day to help answer these difficult questions. Yes, Yusek Roque, please. Thank you. Yes, Secretary, tanong ni Maricel Halili ng TV5, although yung iba po nasagot niyo na about do sa exact date ng dating ng vaccine from COVAX facility at yung chance daw po na mauuna yung Sinovac. Yung second question po niya, how did the President spend his Valentine's Day? And how about you, Secretary? How was your Valentine? The President was in Davao for Valentine's. I was at home on quarantine, but we had a little Valentine celebration with my wife and my 2 children. Opo. Ang susunod pong tanong mula kay Jerome Morales, although nasagot niyo na pa, Jerome Morales ng Reuters, sinagot niyo na po about BFA. Ang susunod pong tanong about mula kay Sam Denilla, may proposal po kaya ang Malacañang kung magkano po ang additional funding na pwede pong ma-allocate for PhilHealth to offset po yung impact ng delayed implementation ng premium hike
nito? If yes, magkano po ito at saan ito kukunin? Dr. Domingo, as my mentor in universal healthcare, can you answer that question, please? Napakahirap yung question na saan kukunin. I think if government will spend for this, then it has to come from the initiative of Congress, no? Allocating the money for it. Oo. Tama po yan, no? Unang-una, nasa batas na po na ang funding natin sa universal healthcare ay galing po sa sin taxes, galing po sa kita ng PAGCOR, galing po sa kita ng PCSO, at galing po doon sa budget na binibigay din sa DOH at yung iba pang programa ng gobyerno na nagbibigay ng medical assistance. No? At kung kulang po yan, then special appropriation from Congress. Opo. A question mula kay Michael Flores. Why is daw the Philippines requesting military assistance from the US closer to that of Pakistan's? How did the government determine benchmarking its military assistance needs to that of Pakistan? We're basing it on the fact that we have had historically very strong ties. And if we have very strong ties with a very strong ally, then I think it also comes with a higher amount of financial assistance to be given. So yan po yung objective natin in comparing how much Pakistan is getting and how much the Philippines is getting. And I'm still asking my researchers to confirm the figure that Turkey is getting, no? Because I think that's also important to show na Turkey is also getting at least 5 times more than what they have ever given to the Philippines. Opo. From Laila Salaveria, ng inquirer, clarification lang daw po, Secretary, you said COVID vaccines are not part of the payment the President wants, but in December, the President said the U.S. can stay in the Philippines if it won't be able to deliver vaccines. He said, no vaccine, no stay here. Has the position been scrapped or superseded? There is no inconsistency. I think the President is saying, show your commitment to the Philippines by allocating to us vaccines, but we're not begging for the vaccines because we're going to pay for it. No? In fact, initial mode of payment is through the financing window offered by the ADB and the World Bank. Okay, thank you, Secretary Roque. Okay. So mukhang wala na po tayong mga katanungan. Maraming salamat sa ating dalawang panauhin, Dr. Ernesto Domingo and Dr. Dominga Padilla. Okay talaga mga Domingo at Dominga. Talagang mga dalubhasa po. No? At maraming salamat din po sa ating mga kasama sa Malacañang Press Corps. Maraming salamat, Yusek Roque. Sa ngalan po ng inyong Presidente Rodrigo Roa Duterte, ito po ang inyong spokes na nagsasabi, Pilipinas, sagot po tayo ni Presidente. Alam po niya ang ating pangnasyonal na interes. Ipaglalaban po niya ang ating pangnasyonal na interes. Stay safe, Philippines, and good afternoon.